Mga kababayan, kamusta po lahat? Si Katambay Manong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, meron pong good news po para sa PDP laban, mga tambay, sa Team Duterte. Mga tambay, naglabas po ang Mindanao, mga tambay, dito po sa Mindanao Times. Alam naman po natin, napakarami din pong butante sa Mindanao, mga tambay. Dito po, halos po na solid po ng Team Duterte sa Mindanao ang senatorial slate, mga tambay. Yung 10, pasok po lahat ang 10, mga tambay. Alam naman po natin, talagang minamahal po ng Mindanao ang mga Duterte, mga tambay. At ganun din po sa Bisaya, mga kababayan. At sa Luzon, hindi po nakakasiguro ang Luzon. Ang alyansa po, malabo pong masolid nila ang Luzon, ang alyansa nila, mga kababayan. Pero yung kay dating Pangulong Duterte, solido na po. Mindanao po, naglabas po ang Mindanao Times na solid po ang Duterte 10 sa senatorial slate ang Mindanao, mga tambay. Pakinggan po natin itong makabayang vlogger na siya po ang naglabas. Pakinggan po natin siya at komentuhan po natin. Mindanao Times 2025 Senatorial Elections Survey. Source, University of Mindanao, Institute of Popular Opinion through stratified sampling. Okay. Bongo, 63.54. Number 1 si Bongo. Number 2, Bato de la Rosa, may 63.37. Taas, sobra, 50% up. Jimmy Bundok, number 3, 43.11%. Rodante Marcoleta, number 4. Sabi nga huwag kalimutan ang best friend ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Rodante Marcoleta. Number 5, Philip Ipi Salvador, 42.36%. Number 6, Pastor Apollo Kibuloy, 40.78%. Number 7, JV Hinlo, 40.12%. Number 8, Dr. Richard Mata, 39.95%. Number 9, Raul Lambino, 39.04%. Number 10, Attorney Vic Rodriguez, 35.80%. Number 11, Willie Revillame. Sa Mindanao to ha. So posibleng mananalo si Willie Revillame sa pagkasenador. Malakas si Willie Revillame sa Mindanao. Merong 7.39%. Naku. From ang pinakalas si Attorney Vic Rodriguez sa 35.80. Yung sumunod mga kabibig, si Willie Revillame, 7.39%. Grabe. From 35 down to 7.39%. Erwin Tulfo, number 12, 5.32%. Ang respondents dito ay 1,200 respondents, mga kabibig. Diba? Yan po mga tambay, ang pinalabas po ng ng Mindanao Times siyempre po, Mindanao po yan. Nag-survey po sila ron. Talagang majority po ng botante sa Mindanao po. Yun po rito sa ating makabayan vlogger na si Kabibig ay talagang solid po. Nakuha po nila ang solid vote ng Mindanao sa senatorial slate. Napakagandang balita po ito, mga tambay. Talaga pong kinakailangan yata magdala rin sila ng 20 pesos na bigas diyan. Di ba? Kasi magdadala sila ng bigas na 20 pesos sa Cebu. Sa Bisaya. Hindi lang naman Cebu ang Bisaya. Malaki po ang Bisaya. Di ba? Magdadala rin po sila doon ng 20 pesos na bigas sa Bisaya dahil alam po ng alyansa na sila po ay hindi rin mananalo sa Bisaya dahil solid din po ang pamilya Duterte o Team Duterte, ang Duterte sa Bisaya. Kaya nga po magbibigay sila, sinasabi po ng mga eksperto, ay ginagamit daw po yan, di umano na vote buying ang bigas na 20 pesos dahil nga mahina sila sa Bisaya. At paano po yan? Mahinang-mahina rin po sila sa Mindanao. Di sa susunod po pala, kailangan din pala nilang magdala ng bigas sa Mindanao. Kaya lang po, maiksi na po ang panahon. Maiksi na po Malapit na po ang halalan. Malapit na po. Hindi na po kakayanin. Ayan po, napakaganda pong balita, mga bayan.
ang sinabi po ng ating makabayang vlogger. Yan, medyo blurred lang po. Pero babasahin ko na lang po mga kabayan. Kilala naman natin ang Duterte 10. Kilala po natin sila mga kabayan, ang Duterte 10. Kaya po nakakatuwa po. Nangunguna po, siyempre po, si Senator Bongo ang nangunguna. Pumapangalawa po si Senator Bato de la Rosa. At si pangatlo po, number 3, si coming Senator, si Attorney Jimmy Bondoc. Pang-apat po, si Attorney Rodante Marcoleta. Pang-lima, si Philip Salvador. Biruin nyo, malakas sa Mindanao si Philip. Pang-lima. Pang-anim, si Pastor Kibuloy. At pang-pito, si Attorney JB Hinlo. At malakas din po itong si Doc Richard Mata, pang-walo. At pang-siyam, si Raul Lambino, mga katambay. At ang pang-sampo ay si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Biruin nyo po yun. Solid sa Mindanao. At siyempre po, malakas din daw po sa Mindanao si Willie. Si bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jackets yan. Sabi nga po, malakas pala siya sa Mindanao si Willie. At siyempre po, yung laging nangunguna sa survey nila, yung laging top sa survey nila na si Erwin Tulfo, ay pang-12 po sa Mindanao. Pero laging top yan. Pero ngayon, sa Mindanao ay 12, pang-12 siya, mga kabayan. Kaya hindi po rito nasama yung inendorso po ni Vice President. Hindi po nagustuhan ng Mindanao yata. Ang inendorso ng ating Vice President na si Camille Villar ay wala po sa top 12. At wala rin po sa top 12 ang kapatid po ng Presidente na si Senadora Amy Marcos. Mukhang hindi po gusto ng taga Mindanao yung dalawa. Tama naman po ang sabi ng Vice President. Inendorso man yan ito, siya man ay inendorso ang dalawa, ang Villar at ang Marcos, pero taong bayan po ang magdidesisyon. Kaya po ang Mindanao, nagdesisyon po ang Mindanao. Hindi po nila tinangkilik dahil wala po sa top 12. At ganun din po, hindi po nakapasok sa Mindanao yung inendorso po ni dating Pangulong Duterte na idinagdag po si Kerubin at si dating Senador Hunasan. Hindi po nasama sa top 12. Baka naman po bago pa, mga kababayan. Baka po mabago pa isip ng mga kababayan natin sa Mindanao. At mapalitan pa to si Erwin Tulfo sa pang-12, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang magandang balita po sa Mindanao Times. Nag-survey po sila sa Mindanao. At talagang ipinakita po ng Mindanao kung gaano po sila kadesperado sa bagong o sa binagoong ang Pilipinas. Sa ginawang paglilingkod po ng binagoong ang Pilipinas ng 3 taon at syempre po ang ginawa po nilang sobrang pamumulitika, demolition job, na pagkidnap, pagtapon na walang due process ang ating batas, ang ating judicial, ang ating soberenya ay nalagay sa kahiyan. Yan po. Pinakita po ng Mindanao kung paano po sila nadismaya at may galit sa nakaupo po natin ngayong Pangulo, mga tambay. Kaya po, ni isa, mga tambay. Isa lang pala, pero delikado pa isa na yon sa Mindanao, yung Tulfo, mababago pa po yon. Pwede pa pong bumagsak yon o lumaglag dahil aangat dyan ang inendorso pa ng dating Pangulong Duterte na si Hunasan at si Kerubin. At ganun din po yung inendorso ng Vice President na si Marcos at Villar. Kaya may posibilidad pang malaglag sa Mindanao si Erwin Tulfo. At syempre po, si Willie Revillame ay malakas pala sa Mindanao. Tingnan na lang po natin, mga kabayan. Pero yung Duterte 10, solid na po, mga kabayan, sa Mindanao. Kaya po, wala na pong katalo-talo sa Mindanao ang solid 10. Ang iintay na lang po natin, mga kabayan, ay syempre po, yung solid 10 sa Bisaya. At syempre po, yung boto ng Luzon. Dahil alam naman po natin ang Luzon ay hindi po natin masosolido yan. Dahil marami pong kandidato. At syempre po, nandiyan po ang taga Luzon po. Ang sinasabing karamihan daw na sinasabi nila na taga-suporta ng pamilya Marcos. Di ba? Yung mga loyalists. Karamihan po ay nasa Luzon daw po ang mga loyalists, mga tambay. Kaya nga po yung 25% na sinasabi ay baka nasa Luzon po ang karamihan doon. Yung 25% na trust rating at approval ng Pangulong Marcos ay baka daw po ang karamihan ng 25% na nagtitiwala sa kanya
at sa kanyang alyansa ay baka daw po nasa Luzon yun, mga kababayan. Kaya po, tagilid pa rin po sila. Tagilid. Dahil alam naman po natin, ang Luzon ay marami rin po tayong kababayan sa Luzon na galing sa Mindanao at galing din po sa Bisaya. Kaya po, hindi po sila nakakasiguro na masosolido nila ang Luzon. Kaya advantage po talaga. Malaki po ang posibilidad na manalo po talaga. Advantage po sa masa, sa gusto ng taong bayan na manalo ang Duterte 10. Ang talagang malaki po ang tsansa. Malaki po. Wag lang po magkakaproblema sa COMELEC. COMELEC lang po ang magiging problema po ng Duterte 10. Sana hindi mangyari. Sana hindi mangyari yung panahon ng Hello Garci at yung panahon po ng Hello Andy. Wag naman po sana. Maging matino po sana ang COMELEC at hindi po sila matulad dun sa mga nakaraang COMELEC chairman na merong Hello Garci at merong Hello Andy. Wag naman po sana. Isama po natin sa mga dasal na sana hipuin sana ang COMELEC na hindi sana masilaw katulad ng sinasabi di umano na Hello Andy at Hello Garci, mga kababayan. Ayan po mga tambayan, napakagandang good news, balita. Ang Team Duterte po ay landslide po sa Mindanao. Ayon po sa survey ng Mindanao Times, mga tambay. Tinangkilik po nila ang Team Duterte, mga kababayan. Maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, shoutout po muna mga kababayan dito po sa ating mga nagbibigay po ng tiwala at biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, sa si Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman ng Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jobelin Watanabe ng Japan, at si Pilam. Maraming salamat po sa mga biyayang tiwala na inyong pinagkakalob. Shoutout po, ingat po tayo. Ingatan na po kayo. Ingatan nawa po kayo, mga kababayan. At syempre po, shoutout po sa mga kababayan natin sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingat po mga kabayan. Ingat po tayong lahat. Napakahirap na po ng buhay natin at delikado na po ang ating sitwasyon sa ating bansa. Laganap na naman po ang masasamang tao, mga kababayan. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo. Mga kababayan ko, mga OFW, mga bagong bayani ng ating bayan. Ingat po kayo. Ingat po. Doble ingat din po. At syempre po, ingat din po kayo sa pag-uwi dahil daw may kumakalat na bagong modus po sa ating mga airport, yung punit passport, mga kabayan. Ingat po at maging matalino po tayo at lagi po tayong handa. Lalo na po sa ating passport. Napaka-importante po sa atin yan, mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magpaalam, thank you po muna sa mga nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung panalangin at dasal, isama po natin, syempre po, ang ating dating Pangulong Duterte na mabigyan pa po ng kalakasan, mahabang buhay, syempre po, pag-iingat, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Isama po natin sa dasal at panalangin. Muli po, maraming salamat po. Sa muli, paalam, bye-bye.